What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa mga government inquiries. For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-appointment sa MyNAS para makapag-avail kayo guys ng libreng swab test. Tama guys, dahil libre lang po yung swab test sa MyNAS. Kaya kung kailangan mo magpa-swab at hindi mo masyado afford yung mga mamahaling swab dito sa ibang mga ospital, yung NAS na po yung sagot sa inyo para sa libreng swab test. Pwede ito guys para sa pang-travel na uuwi sa may probinsya. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso. So ito na guys yung Armed Forces of the Philippines NAS Mega Swab Center. So sa NAS Mega Swabbing Center Case Investigation Form Philippines Red Cross format, kailangan natin dito mag-fill out at ipakita natin dun sa may NAS mismo yung screenshot ng pag-fill out natin ng form. So basahin ko lang guys yung complete this form if you wish to avail of the COVID-19 test through the services provided by the NAS Mega Swabbing Facility. Accomplished online forms must be submitted 6 p.m. prior to date of swabbing. Answer completely and accurately. Be advised that the Ninoy Aquino Stadium Mega Swabbing Facility does not cater to the RT-PCR needs of those who are traveling for leisure and other similar purposes, and are only for the constituents of Taguig, Pateros, Marikina, and Pasig subject to approval and recommendation of their respective LGUs. Other government agencies except the PNP, BFP, and PCG requesting for RT-PCR will be subject to the approval of the IATF. Other agencies must make their request directly to the IATF. No individual request will be entertained. For your reference, kindly read DOH Guidelines, Department Memorandum 2020-0439 dated of October 6, 2020. Annex C for further information. Please comply accordingly. Thank you. For active members of the AFP and or their dependents, go to this link. So, i-click nyo lang po yan yung link na yan guys. Para naman sa active members of AFP. Next, date of swabbing. Kapag ikaw ay individual, i-select mo lang dito guys kung kailan ka magpapaswab. So for example, magpapaswab ako ng July 6. Ito ay Tuesday. Kailangan guys, kapag Tuesday maaga kasi ito lang available na kasi civilian tayo. Yung para kasi sa civilian na swab ay Huwebes tsaka Biyernes lang. So para maka-avail tayo ng slot, kailangan mas maaga tayo doon para maka-swab tayo ng libre. So uniform personnel, i-choose lang natin dito kung tayo ay PNP, BJMP, BFP, PCG, PSC, NA, or civilian. So ako ay civilian, i-click ko lang yan. At ilagay ko lang dito ang aking last name, first name, middle name, birthday kung kailan, age, gender, male, female, status, kung ikaw ay single, married, widowed, annulled, separated, or NA. So, for example, single at occupation, kung ikaw ay self-employed, unemployed, retired, employed, student, stay-at-home parent. So, for example, lagay ko na lang dito, self-employed. Employer's name, kung ikaw ay may trabaho, ilagay mo lang dito ang iyong employer's name. At kung ikaw ay self-employed, lagay mo na lang dito ng NA. Or kung meron kang business, lagay mo lang dito yung business mo. So sa akin, lagay ko na lang muna NA. Next, work industry. Choose lang natin dito kung ikaw ay sa part ng farmer, field, healthcare, IT, at iba pa. So sa akin muna, lagay ko na lang dito not applicable. At nationality, lagay mo lang dito. At PhilHealth number, kung ikaw ay merong PhilHealth number, lagay mo lang din. At house street number, lagay mo na lang din dito. Lagay mo yung barangay mo, municipality, province kung saan ka ngayon nakatira. Ganun din po sa may barangay tsaka municipality kung saan ka ngayon nakatira. So for example, dito ako nakatira sa may Bulacan. Lagay ko lang yan dito. At region, lagay mo na lang kung anong region yan. Cellphone number, lagay mo lang din yung cellphone number mo. Kailangan tama lahat para walang problema. Next, sa email address for sending of test result. Make sure guys nakapaglagay ka dito ng iyong tamang email address. Yung email address po, yun po yung makaka-receive tayo ng result sa ating swab. Kaya make sure tama lahat at walang mali sa iyong email. Next, purpose of RT-PCR, para saan? Lagay mo dito kung para sa trabaho, para sa travel, kung para saan man. Next, disease reporting unit organization, requesting organization. Kung ikaw ay taga-Taguig LGU, Pateros LGU, Pasig LGU, Marikina LGU, at other. So for example, sa akin, since ako ay taga Bulacan, lagay ko lang dito yung Bulacan or city ko dito na LGU. So kapag okay na guys at tama lahat ng mga information na nilagay mo dito, i-click mo lang yung submit.
Pagkatapos mo mag-submit guys, ganito na po yung lalabas. NAS Mega Swabbing Center Case Investigation Form, Philippine Red Cross format. So your response has been recorded. Ganito po yung ipapakita ninyo sa may sundalo doon sa may NAS na katunayan ay nakapag-online appointment kayo sa may NAS. Ang susunod nyo dalhin guys, magdala kayo ng any valid ID kasi baka hanapan kayo. At kapag nandun na kayo, kailangan nyo lang pumila sa may likod po nung NAS or NAS na yan. Antayin nyo lang mabigyan kayo ng form ng sundalo para makapag-fill out. Make sure guys, magdala kayo ng ballpen, face shield at face mask. Kasi kapag wala kayong ballpen, walang face shield at walang face mask, hindi kayo makakapag-swab. Bali yung result guys, mag-i-email po sa inyo after nyo mag-swab. Bali 24 hours po yun, mag-i-email si NAS or Red Cross sa inyong Gmail account. Kaya make sure guys, lagi kayong updated sa inyong Gmail para makuha nyo kaagad yung result at para makapag-apply na kayo ng SPAS at para ma-approve ng inyong LGU. Kaya kailangan nyo lang guys agahan para makapag-avail kayo ng libreng swab sa may NAS. So ayun guys, ganun lang po kadali kung paano mag-online appointment sa may NAS para makapag-avail kayo ng libreng swab test. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload natin na video tungkol sa mga government inquiries at iba pa. Kung may mga katanungan ka naman, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.